kita mo na. Mag-anyong kahit sinong nakita ko na. Totoo ba ito? Subukan kong maging ina. Talagang naging. Itsura ng ina ako. Pati boses ko, pareho na pareho sa ina. Tama nga. Maaari akong maging Zubapi, at kunin ang lahat ng perang kinuha niya sa akin. Maging Zubapi. Zubapi ang utang mo sa akin. Babayaran mo ng may tubo. Tagapamahala. Kumusta ang pag-audit ng mga account ngayong buwan? Katapusan na ng buwan. Bakit ang bagal ng kita? Sasagot po, Ginoo. Ang hati ng kita ng bahay aliwan na yung buwan. Sabi ni Inang Wang, ilang araw pa bago maibigay ang pera. Pinapamadali pa si Amo, na maghanap pa ng ilang batang dalaga. Para ibenta. Yang si Zubapi, hayop talaga. Hindi ko akalaing ang kinikita niya ay galing sa pagbebenta ng matinong mga dalaga. Tingnan mo, kukunin ko lahat ng pera mo. Kunin mo ang susi ng accounting room. Sige, pumunta ka. Ikaw, kuripot. Gusto mo pa akong ibenta sa bahay aliwan para kumita? Tingnan mo, magiging katulad mo rin ako. Wawalisin ko lahat ng pera sa accounting room mo. Nahanap ko na. 3 araw bumili ng malagkit na bigas, 300. Nahanap na ang naiyang yog. Itong si Zubapi ay talagang mayaman. Ilang dalaga kaya ang kailangan niyang ibenta? Si Zubapi ay nagbigay pa ng pautang. Hindi nakakapagtaka na siya, isang maliit na negosyante, ay ganito kayaman. Susunugin ko na lang ang mga resibong ito ng tuluyan. Nakikita ko kung paano ka maningili, Zubapi. Ginoo, nakauwi ka na. Bakit bumalik si Zubapi sa ganitong oras? Pwede na akong maging tagapamahala. Tagapamahala. Bakit galing ka sa opisina ng mga account? Sa Ginoo, kakatapos ko lang mag-verify. Mga account ni Mama Wang. Alam na, bumaba ka na. Zubapi. Hintayin mo. Sa pagkakataong ito, maaga kang bumalik. Sa susunod, kukunin ko ang lahat ng pera mo. Kingyaw, nasaan ka na? Napatay ako sa takot. Kung sakaling makasalubong ko sa labas. Si Zubapi, anong gagawin ko? Inay, mag-alala ka. Tingnan mo, bumili ako ng pinakamagaling na gamot para sa'yo. At bigas at harina. Ngayon, gagaling ka na. Siguradong magiging maayos ito sa lalong madaling panahon. Kingyaw, saan ka kukuha ng pera para mamili? Huwag kang gumawa ng mga hangal na bagay. Huwag kang mag-alala, nanay. May alam ako sa ginagawa ko. Ang buhay natin ay tiyak na magiging mas mabuti. CJ. Naniniwala sa'yo si Ina. Esan. Zubapi. Ngayon, kukunin ko lahat ng marumi mong pera. Zubapi. Ngayon, kukunin ko lahat ng marumi mong pera. Gusto kong maging si Zubapi. Ginoo, hindi ba't kakalabas nyo lang? Bakit ang bilis nyong nakabalik? Nasaan ang tagapangalaga? Patawag siya dito sa silid ng pera upang makipagkita sa akin. Opo. Ginoo, tinawag nyo ako. Kamakailan, hindi tahimik ang bayan. Madalas ang mga kaso ng pagnanakaw. Narinig ko na may ilang tindahan. Nawala ng lahat ng kanilang kayamanan. Marami tayong pera dito sa accounting. Mukhang hindi ito ligtas. Tama ang sinabi ng Ginoo. Ibig sabihin ninyo ay, sa kanurang bahagi ng lungsod, 3 li ang layo, may isang lumang gubat. Doon ay may isang abandonadong maliit na bahay. Ngayon, ayusin mo na ang tao. Ilipat ang lahat ng pilak mula sa opisina doon. Tandaan mo, dapat mabilis ang mga kamay. Huwag hayaang makita ng iba. Ang Ginoo ay naglipat ng napakaraming pilak doon. Kailangan bang mag-iwan ng kaunti sa bahay? Hindi ba may kita pa rin tayo sa bahay bawat buwan? Ikaw ang Panginoon, ako ang Panginoon. Bakit ka pa nagdadagdag ng salita? Gagawin ko na ito. Mamaya, dadalhin ko ang pera pa uwi.
Zubapi, pinahirapan mo ang napakaraming tao. Ngayon, mararanasan mo rin ang pakiramdam ng pagkawala ng tahanan at yaman. Ginoong Zhao. Nagpadala ako ng bahagi ng kita para sa iyo. Ginoong Zhao. Nagpadala ako ng bahagi ng kita para sa iyo. Ito ang kasama ni Zunasi, Wang Mama, na nagtutulungan sa masama. Wang Mama, ang bahagi ng bahay aliwan ngayong buwan. Medyo na ipadala ng huli. Ay naku, nang makuha ko ang pera. Agaran ko itong dinala sa inyo. Narito ang 500 tael ng pilak. Pakicheck na lang. Tama ang dating nito. Tatanggapin ko na ang pilak na ito. Ginoong Zhao, yung ipinangako mong ilang batang babae. Kailan mo kaya may papadala? Lagi na lang akong kinukulit ng mga customer. Naiintindihan ko, ilang araw pa, ipapadala ko na sa'yo. Ginoo. Narinig ko kasi, nakamakailan lang ay pinuntahan mo. Si Ilin Kingyao tungkol sa kanyang upa. Ang batang iyon ay may magandang mukha. May makinis na balat. Kung maipapasok mo siya sa aking bahay aliwan. Siguradong malaki ang kita. Kailan mo ako ipapadala? Bakit nagmamadali? Sila'y mga ulila at walang kasama. Hindi ba't nasa kamay ko sila? Alam ko na, Ginoong Zhao. Ikaw ang may pinakamagandang solusyon. Tingnan mo ang ating pakikipagtulungan. Talagang perpekto. Pinaparenta natin ang lupa sa mga hampas lupa. Tapos tinaasan pa natin ng sobra-sobra ang renta. Kapag hindi sila makabayad, pinapautang natin sila ng pera na may mataas na interes. Yung interes, patong-patong pa. Sa huli, mapipilitan silang ibenta ang mga anak nilang babae para makabayad. Tayo, siguradong panalo walang talo. Itong dalawang hayop na to, wala talagang konsensya. Sige na, pera. Matagumpay na nakumpleto ang pandaraya. Ang maskara ay maaaring patuloy na upgrade. Na-unlock na ang tampok na espasyo ng maskara. Espasyo. Ano ang tungkol sa perang ito? Pwede na ba itong ilagay sa loob ng espasyo? Pulubi. Matulog ka na muna. Mama Wang. Nagagalit si Ginoong Zhang sa ibaba. Sabi niya, ang babaeng tinawag ay hindi pa dumarating. Guguluhin daw niya ang lugar. Talagang malas naman. Ang daming arte talaga ng matandang Zhang na yan. Hay naku, ano ba namang klase ang mga tauhan dito? Ganyang kaliit na bagay, hindi pa magawa ng maayos. Ay naku, Zhao. Yung mga bagong kasambahay, napaka-awkward nila. Babalik ako agad. Huwag kang mag-alala, hintayin mo ako. Sige, bilisan mo. Huwag mo akong pahirapan sa paghihintay. Sandali lang. Sa wakas, nakuha ko na ang susi. Kailangan kong mag-isip ng paraan para agad makuha ang pera. Itong pera na ito ay kapalit ng buhay ng tao. Ngayon, ipaparamdam ko sa inyo kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng pinakamahalagang bagay. Kasulatan ng pagbebenta ng sarili. Para sa isang bahay aliwan. Ang kontrata ng pagbebenta ng katawan ang pinakamahalaga. Ngayon, dadalhin ko ang Budha sa kanluran. Ay, Ginoong Zhang. Ang bagong katulong ay hindi marunong makisama. Huwag mo nang isipin iyon. Ah, ano ito? Ano itong bagay na ito? Anong bagay ang nahulog? Ano ito? Ito ang aking kontrata sa pagbebenta ng sarili. Ha, ano? Pakita mo sa akin. Ito ay akin, ibalik mo sa akin. Nandito rin ang akin. Mayroon pang aking daliri dito. Mga kapatid, hanapin niyo ang inyong kontrata sa pagbebenta. Malaya na tayo. Enye. Marami na tayong pera ngayon. Hindi na pwedeng tumira sa maliit na bahay na iyon. Bukas, bibili tayo ng isang maliit na bahay. Para makapagpahinga ng maayos ang nanay. Binabati kita, amo, sa matagumpay na pandilin lang sa masasamang tao. Pag-unlad ng pag-upgrade ng maskara. Nakumpleto na ang 2 katlo. Ibig sabihin, kailangan lang makapanloko ulit.
At ma-upgrade na ang maskara. Kung gusto mong magtinda dito, kailangan mong magbayad ng protection fee. Zhao, ang pulis. Ito ang mga ipinagbibili kong kamote ngayon. Lahat ng pera. Nakikiusap po ako, maawa po kayo. Kung mawawala ang mga kamote na ito, magugutom ang buong pamilya ko. Magugutom kayo. Ano naman ang pakialam ko doon? Ilang kusing lang ang kaya mong ibigay. Hindi ka ba nahihiya? Sige na. Ngayon ay okay ang pakiramdam ko. Hindi na kita papansinin. Sa susunod, 500 salapi. Kahit 1 sentimo. Hindi kita papayagang magtinda dito sa kalye. Itong si Zhao Hu, umaasa sa kanyang posisyon bilang alagad ng batas. Ang mga malalakas ay nangingibabaw at umaabuso sa mahihina. Hindi mapapatawad. Zhao Hu. Oy, hindi ba ito si Lin Qingyao? Narinig ko. Ibinenta ka raw ni Zubapi sa bahay aliwan. Hep Zhao. Dahil alam mo na, ang mga kasalanan ni Zubapi. Bakit mo pa siya pinagtatakpan? Siyempre, dahil sa pera. Basta may pera, lahat ay pwedeng pag-usapan. Basta't magbayad ka lang ng proteksyon. Hindi lang kita mapoprotektahan. Pati si Zubapi. Hindi kita ibebenta sa bahay aliwan. Ang 2 kamao kong bakal. Malakas at walang makakatalo. Kahit si Zubapi, hindi niya kaya. Ngayon, abala si Zubapi sa sarili niya. Magulo rin sa panig ni Mama Wang. Wala nang oras para intindihin ako. Pero si Zhao Hu, dahil siya na mismo ang nagpunta dito, hayaan na siyang maging susunod na target. Bakit? Wala bang pera? Kung ganoon, kailangan mo akong samahan ng isang gabi. Zhao, ang pulis. Ito ang mga patakaran. Alam ko pa rin. Hindi ko akalain na ikaw, mahirap na babae, ay may kakayahan. Mabuti na lang at may isip ka. Ngayon, hindi ako makikipagtalo sa iyo. Sa susunod, kung hindi ka makakapagbigay ng proteksyon na bayad, tingnan mo kung paano kita ayusin. Talagang nagmamalupit ka. Sobrang sama. Talagang wala kang kwenta. Itong utang ni Zhao Hu. Sisikapin kong ayusin ito ng maayos. King Yao, ang laki ng bahay na ito. Talagang magiging tahanan natin ito. Nanay, itong mga damit. Bago ko lang binili para sa'yo. Oh, ito ay pothos. Maganda, di ba? Inimbitahan ko talaga siya para alagaan ka. Alaynan, ang katawan mo sa hinaharap, tiyak na magiging mas mabuti. Si Lolo o, pakikulo ng gamot. Opo, miss. Umuunlad na si King Yao. Sa hinaharap, ako ay makikisama sa iyo sa kasiyahan. Alaynan. Kailangan nating mag-isip ng paraan para mahanap ang lugar kung saan itinago ni Zhao Hu ang pera. Ay naku, Kapitang Zhao, kakagawa lang ng mga steamed bun. Kumain ka habang mainit pa. Sobra-sobra. Sige na. Araw-araw kitang pinapangalagaan. Ilang pirasong sira-sirang bao. Ayaw mo na akong paalisin. Mali ako. Narito ang 30 wen, kunin mo. Bumili ka ng magandang alak. Mabuti na lang at naiintindihan mo. Bukas, kukuha pa ng 60 barya. Kulang ng 1 barya. Sisirain ko ang iyong baozi shop. Narinig mo ba? Narinig na, narinig na. Itong si Zhao Hu, talagang akala mo ay may kapangyarihan siya. Isang pulis. Sobrang kapal ng mukha. Ah, si Kapitan Zhao. Saan ka pupunta? Saan? Kukunin ang iyong protection fee. Ano ang tungkol sa sahod mo ngayong buwan? Ibigay mo lahat. Kapitan Zhao, may mga matatanda akong inaalagaan at mga bata akong sinusuportahan. Mangyaring, bigyan mo ako ng kaunting tulong. Tama na, umalis ka na. Ibigay mo na. Zhao, pakiusap, tulungan mo ako. Huwag mong hawakan ang katawan ko gamit ang iyong maruming kamay. Zhao, pinipilit mo kaming mamatay. Si Zubapi ay dati ring. Ganyan ang pang-aapi sa amin ng aking ina at anak. Zhao Hu, kailangan kong gawin na magbayad ka para sa iyong mga ginawa. Ay naku, tangina mo. Ay naku, Diyos ko. Paano ko mababayaran ang mga pagkain ito? Bakit ka umiiyak? Hindi pa naman ako patay. Ang malas naman. Huy.
Salamat. Zhao Hu. Itong pera. Siguradong, kukunin ko lahat mula sa iyo. Ginoong Qin. Tagapangasiwa ng Fula Casino o Ginoong Zhao. Tagapangasiwa ng Fula Casino, dumating ka na nga. Narito na ang bahagi mo para sa buwang ito. Inihanda na ito ng bata para sa iyo. Ay naku, bawasan ang daldal. Saan ang pera? 50 tael ng pilak. Pakisuri, lahat ito ay pinakamagandang kalidad ng opisyal na pilak. Ito lang. Mukhang maganda ang takbo ng negosyo ng sugal mo. Sa susunod na buwan, aabot ito ng 80 tael. Kung hindi, dadagdagan ko ng tao para isara ang tindahan mo. Sasabihin kong nag-ipon kayo ng sugal. At tumata ka sa buwis. Sa susunod na buwan. Sige, gagawin kong kumpleto ang 82 piraso. Nan, mag-enjoy ka lang. Sapat ang mga chips. Talagang si Manager Qin ang may alam. May koneksyon pa pala si Zhao Hu sa kasino. Si Zhao Hu ay talagang nagnakaw. Ng ganitong karaming yaman ng bayan. Talagang masama ang kanyang ginawa. Hindi mapapatawad. Zhao Hu, nakasandal ka sa iyong katayuan bilang isang pulis. At gumawa ng mga masamang bagay. Hindi lang kita pababayaan na mawala ng pera. Pababagsakin pa kita at sisirain ang pangalan mo. Para hindi ka na muling makagawa ng masama. Pagkatapos maibigay ang mga gawain sa mga tanod, lalabas na sila sa kalsada para magpalipas oras. Kailangan kong mag-isip ng paraan para paalisin si Zhao Hu. Magkunwaring tanod. Ang init naman ng siopa mo. Paano ako kakain? Zhao ang tagapagpatupad ng batas. Ang county magistrate ay nagpadala ng tao para ipaalam. May malaking kaso na nangyari sa kanlurang bahagi ng bayan. Kailangan mong pumunta agad sa county office upang talakayin ang tungkol sa investigasyon. Walang oras para sa pagkaantala. Sobrang malas talaga. Maaga pa lang ay may kaso na akong natanggap. Sabi ng Ginoong County, mahalaga ang kasong ito. Kung hindi ito malulutas, kailangan nating lahat sa county ay parusahan. Sige, umalis ka na. Huwag mong hayaang maghintay ang Ginoo. CJ. Naging Zhao Hu. Nabili na, hindi na maibabalik. Ginoong Qin. Siyempre, Ginoong Zhao. Narito ka na. Ginoong Qin. Ihanda mo ang 100 piraso ng chips para sa akin. Ngayon, magpapakita ako ng lakas. Ipinaghanda ko na ito para sa iyo. Nakasara ang mga mata ko, kaya kaya kong talunin kayo. Itong laban, lahat ay maliit ang taya. Hala! Malaki. Masamang kapalaran. Sobrang malas. Ginoong Qin. Bigyan mo ako ng 200 pilak sa utang. Zhao Hu. Gagawin kong mas marami pang utang mo. Zhao Buka. Natalo ka na ng 1,000 tael. Ito ang aming sugalan. Maliit lang ang kita dito. Talagang, hindi ko kayang abunuhan. 3,000 leang lang yan. Sa loob lang ng 1 oras, mapapanalo ko na agad yan pabalik. Natitiyak mo bang hindi ko babayaran sa'yo? Isa akong alagad ng batas sa bayan. Kumuha ka ng utang na resibo. Zhao, ang pulis. Kayo. Katatapos mo lang magsabi na magsulat ng utang na resibo. Bingi ka ba? Kumuha ka ng utang na resibo. Agad-agad kukuha na ako. Si Kapitan Zhao. Utang.
Halika. Magpatuloy sa pagsusugal. Hahaha. Sobrang malas. Lahat nawala. Si Kapitan Zhao. Ingat sa pag-alis. Bumalik ka ulit sa susunod. Ang tagapamahala ng tindahan ng seda na ito, si Ginoong Su. Narinig kong kamag-anak siya ng isang opisyal mula sa kabisera. Malakas ang kanyang koneksyon. Kahit mayabang si Zhao Hu, hindi rin niya kayang galitin ito. Ngayon, gagamitin ko ang kanyang pagkakakilanlan. Bigyan ng nakamamatay na suntok si Zhao Hu. Maging si Zhao Hu. Si Kapitan Zhao. Anong maitutulong ko? Ginoong Su. Kung magbubukas ka ng negosyo, kailangan mo ring magbayad ng proteksyon, di ba? Mukhang mayaman ka sa sutla. Masigla ang negosyo. Ganito, bawat buwan. Magbigay ka sa akin ng 500 tael ng pilak. Tinitiyak ko na sa hinaharap, walang sinuman ang mga has na gumawa ng gulo dito. Zhao, ang pulis. Nagsasabi ka ng biro. Ang tindahan kong seda na ito, ay inaalagaan naman ng mga tao mula sa Maynila. Bakit kailangan ko pang magbayad ng proteksyon? Ano ngayon kung may koneksyon ka sa Maynila? Dito sa bayan na ito. Ako ang nasusunod. Ayaw mong magbayad, ano? CJ. Sisiraan ko na ang bulok mong tindahan. Hoy! Magbabayad ka ba o hindi? Sabihin mo ng diretsyo. Boss. Si Zhao Hu ay kilala sa lakas niya. Wala rin tayong mga tauhan. Ang matapang, hindi nagpapatalo sa harap ng panganib. Alam CJ. Ibibigay ko. Kukunin ko na ang pera para sa iyo. Bilisan mo. Ayos na ito. Bawat buwan mula ngayon. Ibigay mo sa akin ang ganitong halaga. Ay, hindi pwede. Kailangan kong ipagbigay alam sa mga otoridad. Kailangan ko talagang hanapin ang hayop na nagnakaw ng pilak ko. Zhao Hu. May utang na papel mula sa sugalan at testimonya mula sa tindahan ng seda. Sa pagkakataong ito, hindi ka na makakatakas. Naging maliit na tagapagbantay ka. Ginoong Gobernador. May utang ka sa aking sugalan ng 3,000 tael na pilak. Kailan mo babayaran ang utang? Ginoo. Si Zhao Hu sa liwanag ng araw. Sinira niya ang aking estante. Pinilit pa nilang kunin ang 500 tael na bayad sa proteksyon mula sa aking tindahan ng seda. 500 tael na proteksyon ang kinuha nila. Kahit aso, kailangang tanuhin muna ang amo bago saktan. Ang tindahan kong Jingxiu Seda. Kailan pa kami nakaranas ng ganitong kahihiyan? Pinakamamahal na pinuno, tulungan po ninyo ako. Punong bayan. Itong mga mamamayan. Pumunta rin dito para report si Zhao Hu sa pang-aapi. Hindi lang ito pang-aapi sa mga tao. Si Zhao Hu ay mayabang sa county office. Ninakaw ang aming sahod, at pinakawalan ang mga kriminal. Tumatanggap ng suhol. Talagang marami na siyang ginawang masama. Kapag bumagsak ang pader, lahat ay nagtutulungan upang itulak ito. Hindi ka na makakabawi. Nagsasalita kayo ng kalokohan. Lahat ito ay paninirang puri. Ninakaw ang pera ko. Nandito ako para magulat sa mga otoridad. Ginoong alkalde. Tapat ako sa inyo. Alam niyo na iyon. Tahimik. Zhao Hu. Nandyan ang mga saksi at ebidensya. Magsasalita ka pa ba? Ginoong alkalde. Ninakaw ang lahat ng pera ko. Hindi mo naman maaring wasakin ang tulay pagkatapos tumawid, di ba? Nanghihingi ako ng suhol mula sa mga mamamayan. Tumatanggap ng suhol. Lahat ay ayon sa iyong utos. At ang mga perang iyon, karamihan ay napunta sa iyong bulsa. Hindi mo ako maaring baliwalain ngayon. Matapang na salarin. Nangahas na siraan ang aming county magistrate. Ang ganitong masamang tao ay dapat parusahan ng mahigpit. Mga tao, halika. Dalhin ang taong ito na nagsasalita ng kabaliwan. At ilayo siya. Tumahimik ka. Lisong, ikaw walang utang na loob. Ikaw nga. Hayaan mo akong magnakaw at mangutang. Ikaw ang kumikita ng malaki. Ngayon na may nangyaring masama, ako ang sisihin. Ikaw talaga, mas masahol pa sa baboy at aso. Tumahimik ka. Isara mo ang kanyang bibig. Zhao Hu. Bilang isang tagapulis, inaapi mo ang mga tao. Nangungutong ka. Sinisiraan mo ang mga opisyal ng pamahalaan. Malaking kasalanan ito. Simula ngayon, tatanggalin ang iyong pagiging tagapulis. At papaluin ka ng 50 beses. Ikulong sa selda. Hintayin ang hatol. Lakaw, lakaw, lakaw. CJ. Zhao Hu. Ang tanga na iyon. Nagkaroon pa ng lakas ng loob na magsalita ng kung ano-ano sa harap ng lahat. Alam niya ang dami kong sikreto. Kung malaman ng mga tao sa itaas, maaari itong magdulot ng kapahamakan.
Si Li Song ay talagang nasa likod ng lahat. Si Zhao Hu ay isa lamang niyang piyesa. Kung nais na sa hinaharap, hindi na maabuso ng mga taong ito. Dapat na maghanap ng paraan upang masolusyonan si Li Song. Ginoo. Ano nang gagawin natin ngayon? Si Zhao Hu ay nasa kulungan ngayon. Kung siya ay imbestigahan, baka sabihin niya, ang lahat ng nangyari. Ngayong gabi, pumunta ka at patayin mo siya. Gawin mong mukhang nagpakamatay siya. Gamitin ang lason. Gawin itong malinis at maayos. Ginoo, pinatay si Zhao Hu. Kung mahuli tayo ng iba sa ating kahinaan. Alaynan, ang mga masamang pulis ay nagpakamatay sa kulungan dahil sa parusa. Sino ang magdududa dito? Bukod dito, pagkatapos gawin ang bagay na ito, pumunta ka sa kanyang bahay at tingnan mo. Ilabas ang lahat ng kaugnay na bagay. At sunugin ang mga ito. Huwag na huwag mag-iwan ng anumang bakas. Ito ay para sa mga matatanda. Aking gagawin ito ngayon. Si Li Song ay talagang napakasama. Kailangan kong makahanap ng ebidensya bago sila makarating sa bahay ni Zhao Hu. Dapat akong makahanap ng ebidensya. Binabati kita, Ginoo. Matagumpay na nakumpleto ang 3 pandaraya. Na-upgrade ang maskara sa bersyon 2.0. Naka-unlock ang bagong tampok. Sa oras ng pagbabagong anyo, maaaring pansamantalang magkaroon ng ilang kakayahan ng taong nagbago. Nagkakaroon ng kakayahan ng nagbago. Ibig sabihin, kung ako ay maging si Zhao Hu, magkakaroon ako ng lakas ni Zhao Hu. Ang galing. Maging si Zhao Hu. Walang oras na masasayang. Kailangan munang pumunta sa bahay ni Zhao Hu. Naka-record dito. Ang lahat ng detalye ng sabuatan ni Li Song at Zhao Hu. Kailan tumanggap ng suhol, halaga ng suhol, pagtatago sa mga kriminal, hatian ng nakaw, malinaw ang lahat. Sa ledyo na ito, ang ebidensya ni Li Song ay siguradong totoo na. Walang silbi. Ni ledger hindi makita. Nasaan si Zhao Hu? Patay na ba siya? Ginoo, patay na. Malinis ang pagkakaayos. Sige na. Masyadong simple si Zhao Hu. Baka wala talagang ebidensya. Magsiuwi ka na. Naging Zhao Hu. Li Song. Multo. Multo nga. Li Song, pinahirapan mo ako hanggang sa mamatay sa kulungan. Akala mo ba ganito? Maaari ka nang maging kampante. Kuya Zhao Zhao. Pasensya ka na sa akin. Napilitan lang ako. Mapanganib ang mundo ng politika. Kung hindi ko gagawin ito, paano ako makakatagal? Napilitan lang ako. Noong kinikikilan mo ang mga tao at tumatanggap ng suhol. Bakit hindi mo sinabi na napilitan ka lang? Ikaw ang kumuha ng pinakamalaking parte. Noong pinaako mo sa akin ang sisi, bakit hindi mo sinabi na napilitan ka lang? Ako. Ginawa ko ito. Para sa atin, para gumanda ang buhay natin. Yung mga tao. Ano ang masama sa pagbibigay sa kanila ng aral? Makakuha ng kayamanan. Maaari tayong mamuhay ng masagana. Hindi ba't maganda iyon? Magandang buhay. Gamitin mo ang dugo ng mga tao. At ang buhay ko para makamit ang magandang buhay. Sa tingin mo ba tama ang ginagawa mo? Sobrang dami ng ibinigay ng negosyante ng asin. Sino ba naman ang hindi mahihikayat? Kung may dapat sisihin, sarili mo ang dapat sisihin. Nahuli ka sa iyong kahinaan. Negosyante ng asin. Mukhang hindi lang ito ang mga masamang ginawa ni Li Song. Marami pang iba. Kailangan kong maghanap ng paraan para mapilit siyang magsalita. Sabihin. Paano ka nakipagsabuatan sa mga negosyante ng asin? Talaga, ano ang nangyari? Sige na, sasabihin ko na. Kung may kahit isang kasinungalingan, ililigpit kita sa impyerno. Para hindi ka na muling makabawi. Nasa kanlurang bahagi ng bayan. Yung negosyanteng asin, si Zhang Wanguan. Sobrang dami ng ibinigay niya. Yung negosyanteng asin ay isang tao lang na nagnenegosyo. Ano bang mabuti ang maibigay niya sa'yo? Para maglakas loob kang labagin ang batas ng kasalukuyang dinastya. Yung si Zhang Wanguan. Buwan-buwan, nagbibigay siya sa akin ng 5,000 tael ng pilak. Hayaan kong mag-utos na ipagbawal ang ibang mga mangangalakal ng asin na pumasok. At hayaan akong itaas ang presyo ng asin. Ngayon, ang asin sa ating bayan ay mas mahal pa sa ginto. Talagang walang puso. May mga mamamayan na nagulat kay Zhang Wanguan na sinasabi niyang walang pakialam sa buhay ng tao at nag-iimbak ng mga kalakal para sa kita.
Diretso kong inakusahan sila bilang mga magnanakaw. Lahat sila ay pinahukay at ibinaon ng buhay. Ang mga tanga na iyon. Akala nila kapag nagsumbong sila sa opisina ng gobernador, may mangyayari. Si Zhang Wanguan nga ay binigyan pa ako ng maraming alahas. Sabi niya, mahusay daw akong magtrabaho. Hanggang ngayon, wala ka pa rin bang kahit katiting na pagsisisi? Sobrang dami ng mga mahihirap sa mundo. Kahit na mawala ang isa, wala namang mangyayari. Zhao Hu, kung talagang may kapangyarihan ka, mas mabuti pang makipagtulungan ka sa akin. Ibabahagi ko sa iyo ang mga benepisyo na ibinigay sa akin ni Zhang Wanguan. Kalahati ng mga ito. Huwag mo na akong guluhin. Ikaw, mas mababa pa sa baboy at aso, cute na nilalang. Karapat dapat ka bang makipag-cooperate sa akin? Maawa ka. Kuya Hugh, maawa ka. Hindi ko na dapat pinatay ang mga sibilyan. Hindi ko na dapat nakipagsabuatan sa mga negosyante ng asin. Pakiusap, patawarin mo ako. Ano man ang sabihin mo, susundin ko. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Naghihirap ako sa impyerno. Kailangan ng ginto, pilak at mga hiyas. Para mabawasan ang aking pagdurusa, ibigay mo sa akin ang lahat ng kayamanan na iyong tinatamad. At pagkatapos ay magtungo ka sa hukuman upang ipagsabi ang iyong koneksyon kay Zhang Wanguan. At lahat ng ebidensya, ibigay mo ng buo at malinaw ang lahat. Isasaalang-alang kong patawarin ka. Sumuko ka. E di ako'y makukulong. Hindi rin ako palalampasin ni Zhang Wanguan. May pagpipilian ka pa ngayon. Kailangan mo akong samahan sa impyerno. O kaya isumuko ka sa opisina ng gobyerno. Kailangan kong gamitin ang lakas ni Zhao Hu para takutin si Li Song. Sige na, isusuko ko na ang sarili ko. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng yaman ko. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Mabuti na lang at may isip ka. Sabihin mo, saan mo itinago ang pera? Itinago ko ito sa nasa likod ng painting na iyon. May isang lihim na daan sa likod. Lahat ng pilak at alahas ay nakatago sa loob. Kunin mo na ngayon. Huwag mo akong lokohin. CJ. Ito ay ibinigay sa akin ni Zhang Wanguan. Ibigay mo sa akin ang mga kayamanan. Lahat ay ibibigay ko sa iyo. Ang tanging hiling ko ay palayain mo ako. Huwag mo akong patayin. Isang maliit na county magistrate ay nakapag-imbak ng ganitong karaming kayamanan. Natakot na siya ng ganito. Kaya't hayaan mong makita mo ang katotohanan. Bagamat ito'y isang ordinaryong bagay, dahil taos puso kang nagsisisi, tatanggapin ko ito. Kuya Tiger, kumuha ka lang. Lahat ay iyo. Ano ang tinatago mo sa likod mo? Wala akong tinatago sa likod ko. Ito. Nandito ang lahat ng ebidensya ng pakikipagsabuatan mo kay Zhang Wanguan. Pananira sa mga tao at pagmumonopolyo ng presyo ng asin. Sa ledger na ito, nakasulat lahat ng mga ginawa nyo. Kuya Hugh, lahat ng perang ito ay para sa iyo. Itong ledger. Maaari mo bang iwanan ako? Wala kang karapatan ngayon na makipag-ayos sa akin. Multo. Totoong multo. Kuya Tiger, ano ang gusto mo? Ibibigay ko sa iyo lahat. Huwag mo akong patayin. Patawarin mo ako. Tandaan mo. Bukas ng umaga, pumunta ka sa hukuman at aminin ang kasalanan mo. Babantayan kita palagi. Kung hindi ka pupunta, kahit saan ka magtago, hahanapin pa rin kita. Kukunin ang buhay mo. Sige, alam ko na. Bukas ng umaga, susurrender na ako. Tama ka, Yuje, ang salita mo ay salita. Huwag mo na akong guluhin. Ang pera ni Zhang Wanguan at ang ledger ng panunuhol. Tiyak na nandito. Walang konsensya na negosyante. Nakapag-ani ng napakaraming ginto.
Ang mga utang na ito, kailangan ninyong bayaran ng doble. Ilagay ang mga aklat ng utang at ginto sa espasyo. Kumpleto na ang mga ebidensya laban kay Sangwanguan. Susunod, dapat hayaan ang Ginoong Gobernador na magbigay ng katarungan. Sino ang tumutugtog ng tambol? Wala pong nakitang tao, Ginoo. Nandito sa hagdang ito ang aklat ng mga account. Bayaw. Hindi maganda ang nangyayari. Ang pera at aklat ng account sa aking bahay. Nawala na lahat. Yun ang napakahalagang libro ng mga account. Kaya pala ang gobernador at si Zhang Wanguan ay magkamag-anak. Hindi nakakapagtaka na si Zhang Wanguan ay sobrang mayabang. Anong libro ng account? Yun ang detalye ng suhol na ibinigay ko kay Lisong na iyon, na masamang opisyal. At saka tayo, ang nagmamay-ari ng mga libro ng asin. Kung ito ay mahahayag sa iba, lahat tayo ay mapapahamak. Tingnan mo kung ito ang libro. Bayaw, paano napunta sa iyo ang librong ito? Nawawalan ka na ba ng bait? Ganitong bagay, bakit inilagay sa silid aklatan? Buti na lang ako ang nakakita. Kung napunta ito sa kamay ng iba, hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Naku, muntik na akong mamatay sa takot. Sa liwanag ng araw, ninakaw ang libro ng mga talaan. Buti na lang. Kailangan talagang mahuli ang taong iyon. Huwag kang mag-alala, bayaw. Nagpadala na ako ng tao para mag-imbestiga. Tiyak na mahuhuli ang taong iyon. Gusto mo bang alisin din si Lisong na iyon? Upang hindi na maulit. Si Lisong ay sumuko sa opisina ng gobyerno. At tamang-tama na ilipat ang lahat ng kasalanan sa kanya. Matalino ang bayaw. Gusto nilang pumatay at magtakip. Ay, nakakatakot. Hindi ko maaring dalhin ang aking ina sa ganitong sitwasyon. Buti na lang. Para sa kanila, yung kopya lang na iyon. Walang silbi ang umaasa sa gobyerno. Kailangan kong gamitin ang sarili kong paraan para magbayad ang mga salarin. Xiao Kui. Sabi mo ba ay darating ang Ginoo ngayong gabi? Baka hindi na siya pupunta rito. Ilang araw na siyang hindi pumunta. Hindi ko alam kung anong abala niya. Baka may bago na siyang kasintahan. Ito si Wang Huaian. Ang paborito niyang maliit na asawa, si Liu Yiniang. Siyang pinakamaganda at selosa. Lubos siyang pinagkakatiwalaan niya. Maari nating gamitin ang kanyang kaakit-akit upang makuha ang lokasyon ng mga nakaw na pera ni Wang Huaian. Si Aunt Liu ang paborito ng Ginoo, ng kanyang puso. Tingnan mo itong bagong gawa na pink na damit. Nasuot mo. Mas maganda pa kaysa sa isang diwata. Siguradong magugustuhan ito ng Ginoo. Tia Liu, sinabi ng Ginoo na medyo nagugutom siya pagkatapos uminom. Gusto niyang kumain ng mga pagkain na ginawa ni Tia Liu. Parang bata ang Ginoo. Sa mga ganitong bagay, naiintindihan ko, umalis ka na muna. Gagawin ko na ito. Wang Huaian. Itong pampatulog. Sapat na para makatulog ka ng isang gabi. Ay naku, magandang dilag, nandito na ako. Ginoo, nakabalik ka na. Aking mahal na kayamanan. Sobrang namiss kita. Ginoo. Kamakailan, narinig ko mula sa mga tagapaglingkod na marami kang mga ginto at pilak na itinago mo. Na kahit ako ay hindi pinahintulutang malaman. Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Bakit naman hindi kita pagkakatiwalaan? Yung bagay na iyon ay para sa ating kaligtasan. Hindi ko maaaring ipaalam sa iba. Ay naku, Ginoo. Sabihin mo na sa akin. Saan mo itinago? Matutulungan din kitang bantayan. Kung manakaw yun ng iba,
Malaking problema iyon. Yung bagay na iyon. Nasa silid-aralan lahat. Sa isang aparador. Hindi lang ginto at pilak ang nasa loob. Kundi pati mga liham sa mga mayayamang tao. Hindi ko pa nga ito na-lock. Tulad ng sinasabi, ang pinakamapanganib na lugar ay ang pinakaligtas. Yeswe, nagmamagaling. Napakatalino mo talaga, mahal na Ginoo. Walang makakaisip nito. Ako po. Tiyak na tutulungan kitang bantayan ito. Alaynan. Halika, mahal na Ginoo. Uminom po kayo ng alak. Mahal ko. Sumalangit nawa siya, Wang Huaian, sa pagkakataong ito. Hindi na para kay Zhang Wanguan lamang. Ito ay sina Wang Huaian at Zhang Wanguan. Sa buwatan para sa monopolyo ng merkado ng asin. Pagsuhol sa mga opisyal, mga ebidensya ng pang-aabuso sa mga tao. Bukas, hahanap ako ng tao. Para kopyahin ang mga ebidensya na ito, ng 100 ulit, at ipamigay sa buong bayan. Sa oras na iyon, titingnan ko kung paano kayo mamamatay. May mga ebidensyang ito, wala silang mapupuntahang libingan. Bagsakin si Zhang Wanguan. Paalisin si Wang Huaian para magpaliwanag. Ako si Gobernador Li Zimin. Narito ako ngayon upang suriin ang kalagayan ng mga tao. Bakit kayo nagkakagulo dito? Narito mismo ang gobernador. Kayang-kaya ninyong magtipon-tipon at maghimagsik. Pero dapat kayong maparusahan ng kamatayan, magmadali kayo. Zhang Wanguan, Wang Huaian. Kayong mga tagapatay. Nagmonopolyo sa merkado ng asin. Nagsasamantala sa buhay ng tao. At may kabastusan pang magmalaki. Maghiwa-hiwalay tayo. Ngayon, dito natin. Hahanapin ang katarungan. May ebidensya ba kayo? Si Gobernador Wang Huaian at si Zhang Wanguan ay magkamag-anak. Pinoprotektahan at kinukonsinti nila ang pagnanakaw sa yaman ng bayan. Hinihiling namin kay Gobernador, parusahan ng mahigpit ang mga korap at tiwaling opisyal. Kailangan naming makakuha ng paliwanag mula sa inyo. Wang Huaian, Zhang Wanguan. Opo, kayo po ay maaaring aminin ang kasalanan. May sariling karma ang masasama. Ang inyong mga kasalanan, sa wakas ay mailalantad na. Ginoo, Ginoo. Inosente ako. May nanira lang po sa akin. Wala po akong pakikipagsabuatan kay Zhang Wanguan. Lalo na po, hindi ako pumatay para patahimikin ang iba. Naway siya sa atin po ninyo ng mabuti, mahal na Ginoo. Ginoo, tumaas ang presyo ng asin. Dahil nagkakaubusan ng pinagkukunan ng asin. Hindi ko sinasadyang monopolyo ito. Mga peke ang mga ebidensyang ito. Huwag po kayong paniwalaan. Talagang ayaw magbago. Ginoo, kanina lang po. Nakuha ang talaan sa hagdang. At kapareho ng mga binigay ng mga tao. Ng kanilang mga kopya ng manual. Nandyan ang kanilang mismong perma at mga daliri. Matapang na mga rebelde. Malinaw ang ebidensya. Ayaw pa ring umamin. Ginoo, nagkamali ako. Alam ko ang aking kasalanan. Ginoo, nagkamali ako. Hindi ko dapat monopolyo ang merkado ng asin. Hindi ko dapat patayin ang sinuman. Pakiusap, mahal na Ginoo, patawarin niyo ako. Si Wang Huaian bilang gobernador ng korte. Nagnakaw at lumabag sa batas. Nagbigay ng proteksyon sa mga kaibigan. Walang halaga ang buhay ng tao. Napakalubhang kasalanan. Tanggalan ng posisyon. Ikulong sa malaking bilangguan. Maghintay ng desisyon mula sa korte. Si Zhang Wanguan ay nagmonopolyo sa merkado ng asin. Nang aapi sa mga tao. Parehong kasalanan na hindi mapapatawad. Kaya't kukunin ang ari-arian. Ikulong sa malaking bilangguan. Pagpapatupad ng parusa pagkatapos ng taglagas. Matalinong gobernador. Sa wakas ay makakakain na tayo ng murang asin. Ilagay na. May mga tao na gumagawa, may Diyos na nagmamasid. Ito ang nararapat na kapalaran ng mga masamang tao. Binabati kita, Ginoo. Matagumpay na nakumpleto ang 2 pandaraya. Pag-upgrade ng maskara. 3 kapat na ang progreso. 2 masamang tao ang naparusahan. Hindi alam kung anong tampok ang ma-unlock sa susunod na pag-upgrade. Mga mamamayan. Sa hinaharap, kung mayroong anumang pagdaramdam, maaari kayong magreklamo sa opisina ng gobernador. Sige, ako ang opisyal. Tiyak na ipagtatanggol ko kayo. Ayos. Hindi ba't ang Lina gobernador ay isang matuwid na tao? Maaaring makahanap tayo ng ebidensya sa hinaharap. Ibigay ito sa gobernador. Hindi, kailangan kong maging mas maingat. Una, magtatanong ako ng tahimik. Ginoo, si Wang Huaian at Zhang Wanguan.
Ay naayos na. Gusto pa nilang tumakas. Naglakas loob silang putulin ang aking pinagkakakitaan. Tingnan mo, hindi ko sila papakawalan. Ang tanga talaga ni Wang Huaian. Akala niya maliligtas siya basta akuin niya ang kasalanan. Taon-taon lang naman niya akong binibigyan ng kaunting pera. Gusto pa niyang protektahan ko siya. Nanaginip siya. Ginoo. Kung sakali, ang taong nagnakaw ng ledger at nagkalat ng ebidensya ay nasa lungsod pa. Malalaman kaya niya ang tungkol sa inyo at ang relasyon ninyo kay Song Manjin. Impossible. Nakikita ko lang ang negosyanteng iyon tuwing hating gabi. Bukod pa roon, nasa sarili niyang tahanan pa rin. Walang sinuman ang nakakapansin. Tama nga, yung si Song Manjin ba ay darating para magbigay ng pera. Kakaulat lang na. Nandyan na siya sa likod. Dalhin mo siya dito. Ito ay Ginoo. Dumating na si Ginoong Song. Ginoo, ito ang bahagi para sa buwang ito. Umabot ito ng 7,000 layang. Salamat kay Ginoo, matapos ang pagbaha. Lahat ng butil, nasa kamay ko ang lahat. Ang 1 o 2 pilak at isang sakong bigas. Lagyan ng kaunting buhangin. Yung mga tanga, sabik na sabik pa rin bumili. Matapos ang pagbaha, nahihirapan na ang mga tao. Sila pa talagang nag-iisip na kumita sa kapahamakan ng bayan. Sa mata ng mga ganitong opisyal, ang sakit ng mga tao ay hindi talaga sakit. Kung maganda ang gawa, kulang ang pagkain sa lungsod na yon. Ito ang magandang pagkakataon para kumita. Huwag mag-atubiling tulungan ang mga biktima. Basta't hindi mamatay ang mga Ruso, ayos lang. Kung talagang mamatay sa gutom, mas magiging mahirap. Matalino ang iyong desisyon, Ginoo. Lahat ng supply ng pagkain sa paligid na ito ay kontrolado ko na. Kung sino man ang magtatangkang magbenta ng pagkain ng walang pahintulot, ipapagawa ko na wasakin ang kanyang tindahan. May ilang matatandang tao lang na hindi marunong makisama. Sinasabi nila na pupunta sila sa pamahalaan para i-report ako. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob. Nahulihin silang lahat at paluin ang bawat isa ng ilang beses. Ilalagay sila sa kulungan. Tingnan natin kung may lakas pa silang magsalita. Talagang may paraan ang mga matatanda. Yitse, hindi na ako magtatagal ngayon. Kailangan ko pang pumunta sa bodega ng bigas. Lagyan mo pa ng isa pang kandado. Mamaya, bibigyan din kita ng isang susi. Ibibigay ko rin sa inyo. Esan. Isama mo si Guzong. Mapoprotektahan ka niya. Ngayon ang bodega ng bigas, ang ating pinagkakakitaan. Huwag na huwag magkamali. Aking utos. Sige na. Ilagay mo ang pinakamagandang kandado. Kung may problema, ikaw ang tatanungin. Song Manjin. Bukas, mararanasan mo ang pakiramdam ng walang-wala. Bersyon 2.0 ng maskara. Maaaring magkaroon ng ilang kakayahan ng nagbabalak kayo. Madali lang sa akin ang pag-unlock. Itong si Song Manjin. Iwanan ang magandang bigas para sa sarili. Ngunit ibinibenta ang mababang kalidad na bigas sa mga tao. Ang mga ganitong tao ay dapat parusahan ng langit. Li Zimin at Song Manjin. Kayong dalawa, hindi ba't kayo ay may koneksyon sa mga opisyal? Hayaan kong maglaban-laban kayo. Kagabi lang pinalitan ang bagong kandado. Pinatay ko rin ang locksmith. Paano mawawala lahat ng pagkain? Why, Ginoong Li? Bakit kayo nandito? May ipapagawa po ba kayo? Song Manjin, ang lakas ng loob mo. Ano pong nangyari, Ginoo? Hindi naiintindihan ng bata kung ano ang sinasabi ng mga matatanda. Nasaan ang mga butil sa bodega? Pumunta ako sa bodega kaninang umaga, at ito ay walang laman. Baka itinago mo ang mga butil. Naghahanda ka bang angkinin ang kita? Kung wala ang proteksyon ng matatanda, paano makakapagbuhay ang mga bata ng mas mataas kaysa sa mga tao? Ako'y tapat na tapat sa mga matatanda. Talaga namang ganun. Tungkol sa pagkawala ng pagkain. Ngayon lang ako nakalaman ngayong umaga. Kaya't sana isuriin ito ng mabuti, Ginoo. May lakas pa bang magtanggol?
Song Manjin, sinasabi ko sa'yo. Ang perang at pilak na ibinibigay mo sa akin buwan-buwan. Lahat yon ay may tala ako. Ngayon na wala ang bigas. Kailangan mong hanapin yon. Kung hindi, ipakukulong kita. Isa pa. Ibigay mo sa akin ang lahat ng record ng suhol dito. Ibigay mo lahat. Mahal na Ginoo, pakiusap. Ang buhay sa kulungan ay hindi para sa tao. Babayaran ko na ito. CJ, kunin mo ang lahat ng pera sa tindahan. Ibigay mo sa akin lahat iyon. Mabuti na lang at may alam ka. Ngunit ang pagkain, kailangan ding maibalik. Bibigay ako ng 3 araw. Kung hindi, huwag mong sisihin ako kung magiging masungit. Song Manjin, pumasok ka nang walang paalam sa aking silid-aklatan. Alam mo ba ang iyong kasalanan? Anong kasalanan ang alam ko? Ikaw ang dapat makaalam ng iyong kasalanan. Lee Zimin. Ikaw. Palihim mong ninakaw ang lahat ng bigas sa aking imbakan. Lahat ay ninakaw mo. Pati ako ay pinagsususpetsahan ng 1,000 pilak na tala. Wala ka bang hiya? Ano bang sinasabi mo? Kailan ba? Ako nagnakaw ng iyong pagkain. At iyong pilak. Naghahanap ka pa ng dahilan. Nasa aklat na ito. Mayroon tayong detalyadong talaan ng suhol at pagtanggap ng suhol bawat buwan. Nandyan pa ang iyong sariling pirma. Ngayon, kung hindi mo ibabalik sa akin ang mga butil at ang mga tseke, bukas, ang aklat na ito ay magiging kilala sa buong lungsod. Hayaan mong ang korte makita ang tunay na pagkatao mo bilang isang matapat na opisyal. Baliw na yata si Song Manjin. Naglakad pa siyang dala ang talaan ng panunuhol. Song Manjin, baliw ka na ba talaga? Kung may sasabihin ka, sabihin mo ng maayos. Sabihin mo ng maayos. Sige lang, hindi ako natatakot na patayin mo ako. Itong libro ng mga account, matagal ko nang kinopya ang ilang kopya. Ngayon, kung hindi ako makakalabas sa pintuang ito, bukas, ang mga account ay magiging kumalat. Sa oras na iyon, pareho tayong mawawala ng lahat. Ikaw. Kumuha ka ng 10,000 pirasong pilak para sa kanya. CJ. O si Ginoong Lee ay may pananaw. Tatanggapin ko na ang perang ito. Isang maliit na negosyante na nagtatangkang magbanta sa akin. Wuzong. Hindi pwedeng hayaang mabuhay ang taong ito. Gawin mo na. Opo. Nalugi si Lee Zimin. Siguradong pupunta siya sa treasury para tingnan ang yaman ng pamilya. Nakita ko na ang silid-aklatan. Wala namang kahit ano doon. Baka may lihim na silid. Ginoo. Tingnan mo. Tingnan mo ang mga ginto na ito. Tanging sila lang, ang tunay na tapat sa akin. Kapag yakap ko sila, saka lang ako makakatulog ng mahimbing. Napakatalino ninyo, Ginoo. Itong mga kayamanang ito, iyan ang karangalan na nararapat sa isang nakatatanda. Siyempre, lahat ng iyon ay para sa akin. Nag-aral ako ng mabuti ng mahigit 10 taon. Hindi ba't para lang, maging katulad ng mga magsasaka, na kumakain ng kaning bahay, at nagsusuot ng sirang damit, gusto kong magsuot ng pinakamagandang seda. Dala ang pinakamagandang ginto, uminom ng pinakamatinding alak. Kahit na ito ay mga gamit ng emperador. Karapat dapat ako dito. Ha 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 ha. Para sa perlas ng gabi na ito. Gumastos ako ng 8,000 tael para makuha ito. Ngunit noong huling pagbisita ng gobernador, kaya pala nakagawa ng mas malaking bagay kaysa dito. Darating ang araw. Ako. Sisikapin kong tapakan silang lahat. Ang kasakiman ng mga tiwaling opisyal. Walang hangganan. Wala silang pakialam sa paghihirap ng mga tao. Ang iniisip lang ay ang sariling kasiyahan. Sukdulang pagnanasa. Ganitong palaka at insekto. Walang karapat-dapat na maging opisyal. Ganito ang mundo. Sobrang bulok na ito mula sa ugat. Nawala ang mga butil ni Song Manjin. Sabihin mo nga. Sino ang gumawa nito? Baka ito na naman yung huli.
na nagnakaw ng libro at nagkalat ng ebidensya. Sa tingin ng aking nasasakupan, malamang ito ay isang naglalakbay na magnanakaw. Ang lokasyon ng bodega ng bigas ay lihim. Maliban sa iyo at kay Ginoong Song, walang nakakaalam. Sige lang, yung nagnakaw ng libro ng mga account. Kung may ganitong kakayahan, syempre, unang nagnakaw ng iyong kayamanan. Hindi lang pagkain ang ninakaw. Tama ka. Mukhang kailangan nating maghanap ng paraan para kumita. Isara mo ang pinto ng maayos. Pagod na ako, aalis na ako. Ang mga salaping ito, bawat onsa ay may pawis ng mga tao. Lee Siming, sobrang sakim mo, walang konsensya. Ngayon, kukunin ko ang utang na dugo na ito sa iyo. Narinig ko na ang pera sa lihim na silid ni Lee Zifu ay biglang nawala sa isang gabi. Nang malaman niya ito, nagalit siya. At pumatay ng maraming tao. Pati na ang pinaka-pinagkakatiwalaan niyang si Guzong ay pinatay din niya. Hindi ko akalain na si Lee Zemin. Nagnakaw siya ng napakaraming pera. Hindi tayo makabili ng bigas. Dahil siya at si Song Manjin ang nagplano nito ng magkasama. Talagang nararapat lang sa kanila. Narinig ko. Si Lee Zemin ay sinusuportahan ni Li Jing, ang Assistant Minister ng Ministry of Personnel. Kaya lang naglakas loob na ganyan. Si Li Jing ang pangalawang ministro ng mga opisyal. Ang salapi sa espasyo ay sapat na para hindi maubos. At sapat na rin para sa ina na mag-enjoy sa kanyang katandaan. At mayroon pang ganitong dami ng bigas. Ang mga bigas na ito ay sapat na para sa mga tao na makatawid sa sakuna. Sana ang lahat ng ginagawa ko ay makatulong para mabawasan ang masasamang tao sa mundong ito. Bigas ito. At may mga baryang tanso pa. Wow, purong bigas ito. Walang halong buhangin. Salamat po, Bathala. Ang apo ko ay 3 araw na akong hindi kumakain. Binabati kita, Ginoo. Nagawa mong makapanlo ko. Na-upgrade ang maskara sa bersyon 3.0. Naka-unlock ang pangunahing mga tampok. Matapos magpanggap at makapanlo ko. Hindi na kailangan magbihis. Para makuha ito ng permanente. Lahat ng kakayahan ng tagaganap. Makakamit mo ang kakayahan ng permanente. Hindi mo na kailangang magbago ng anyo. Ang mundong ito. Panahon na para magbago. Ina. Kakababa mo pa lang sa kama. Huwag ka munang magpagod. Ay naku, matagal na akong nakahiga sa kama. Mas komportable na ako kapag tumayo. Bumili ako ng mga pastry para sa'yo. Tikman mo. King Yao. Mama ngayon, mas mabuti na ang pakiramdam. Sa hinaharap, matutulungan ka na ring mag-ambag sa bahay. Anong ambag ang meron? Alagaan mo lang ang katawan mo. Mas importante pa kaysa kahit ano. Ang mga puwersa sa likod ni Lee Zemin. Kung totoong si Li Jing ang kamanggagawa ng kagawaran ng panloob, kailangan niyang pumunta sa kabisera upang kumilos. Hindi ako mapakali na iwan sila ang mag-isa sa bahay. Kailangan nating mag-ayos ng ilang bantay sa bahay. Oh, tama nga. Bukas ay pupunta ako sa kabisera ng ilang panahon. May inihandang ilang bantay sa bahay. Nasa aparador ang lahat ng pera. Kayo ni Lu, huwag magpakasakripisyo. King Yao, talaga bang pupunta ka sa kabisera? Napakalayo niyan mula sa bahay. Kung sakaling may mangyari sa iyo, ano ang gagawin ng nanay? Nanay, huwag kang mag-alala. Kaya ko nang alagaan ang sarili ko ngayon. Pupunta ako sa kabisera ngayon. May ginagawa akong isang napakahalagang bagay. Kapag naging matagumpay ito. Sa hinaharap, makakapamuhay na tayo ng payapa at ligtas magpakailanman. Huwag kang mag-alala. Kapag nakatayo na ako sa sariling paa sa kabisera, ikaw at si Dids, pareho ko kayong dadalhin doon. Ito na pala ang kabisera. Batang babae lang ito. Ni 10 barya para sa proteksyon, hindi mo kayang ibigay. Naglalakas loob ka pang magbenta ng bulaklak dito. Alam mo ba ang mga patakaran? Ginoong opisyal. 5 barya lang po ang kinita ko ngayon. Nakikiusap po ako, maawa po kayo. Ang perang ito ay para sa gamot ng tatay ko. Bumili ng gamot. Wala akong pakialam kahit mamatay ang tatay mo. Kung magpapatuloy ka pa, ihahatid kita sa opisina ng gobyerno para paluin. Ang kabisera ay sa ilalim ng mga paa ng emperador. Hindi ko inasahan na ang mga opisyal ay inaapi ang mga tao. Mas masahol pa kaysa sa bayan. Kailangan kong agad na imbestigahan si Li Jing. Isa-isang susuriin. Ginoo, ang perang ito ay para sa inyo, bumili ng alak. Bakit pa makikipagtalo sa batang ito? Talagang may isip ka. Bakit hindi ka pa umalis? Tara. Ayos ka lang ba? Ginoo. Yung 3 tao sa likod. Ano ang kanilang katayuan? Ginoo. Sila ay mga dumating sa Beijing para sa kanilang tungkulin. Mga gobernador ng bawat lalawigan. Ihanda nyo ang mga espesyalidad nyo. Ilagay nyo sa akin ang isang bahagi. CJ,
Minsan lang, miss. Mga Ginoo, naglakbay tayo ng napakalayo para sa ating tungkulin sa Beijing. Kapag nakita natin si Li Shilang mamaya, dapat tayong maging alerto at handa. Kung pwedeng umasenso at yumaman, nasa kagustuhan ni Li Shilang ang lahat. Ay, tama ang sinabi ni kapatid Wang. Hawak ni Li Shilang ang kapangyarihan sa pag-angat at pagbaba ng mga opisyal. Noong nakaraang taon, ang gobernador ng Huzhou dahil hindi nakapagbigay ng sapat na pila, direktang tinanggal sa posisyon. Tayo, kailangan nating maging maingat. Nakapaghanda na ako ng 5,000 layang na salapi. At isang tunay na likha ni Tangbuhu. Kung gusto ito ni Ginoong Li, may pagkakataon akong umangat sa buhay. Talagang nagtatanggol ang mga opisyal sa isa't isa. Ang kabisera ay talagang lugar ng mga dumi at kalat. Sandali lang po. Magbibilin lang ako. Kahit na hindi magbago, mayroon pa ring lakas. Pero mas mabuti na huwag ipakita ang mukha. Sa totoo lang, si Zhao Hu ay patay na. Maghahanap pa sila. Hindi rin matutunton ang pangalan ko. Kailangan siyang ikulong para madali ang susunod na hakbang. Mukhang walang tao sa bahay na ito. Dito ka muna maghintay. Magiging Wang Chenji ka. Kapatid Chenji, bakit ang tagal mong nawala? Baka natatakot kay Ginoong Li. Ang taong ito ay isang masamang opisyal. Na si Wang Chenji. Hahaha, anong ikakatakot? Naghanda tayo ng mga magagandang regalo. Hindi ba't dapat niyang pahalagahan ito? Katatagpo ko lang ang isang matandang kaibigan. Nag-usap kami ng kaunti. Halika. Magandang araw, Ginoong Li. Mga Ginoo at Ginang, maraming salamat sa inyong pagod. Si Li Jing, ang pinagkakatiwalaang tao ni Ginoong Li, abala sa mga gawain. Mga Ginoo, sabihin niyo na ang nais niyong ipahayag. Ako po si Chen Wenbin. Maliit na regalo, hindi ito gaanong halaga. Umaasa ako, Ginoo. Tanggapin mo ito. Sapatos na may 2 leyang. Eleganteng may 2 leyang. May malasakit si Chen Saizao. Ngunit ito ay pagsusuri ng kagawaran ng mga opisyal. Hindi lang tinitingnan ang sinseridad, kundi pati ang kakayahan. Kung sino ang makapagpapasaya sa akin. Ang kanyang landas sa opisina ay magiging maayos. Tama po ang sinasabi ninyo, Ginoong Li. Ako po si Liu Shichang. Nakahanda na po ang 8,000 layang na silver note. At mayroon pang isang Haitian jade badha. Bukas po ay ipapadala ko na sa inyong tahanan. Magaling. Siguradong handa na ang ibang mga matatanda para sa kanilang mga ulat. Maraming tao dito at magulo. Kayo ay pumunta na sa tanggapan ng mga opisyal ng departamento. At maghintay. Ipapaalam ko sa inyo ang mga tiyak na ayos. Tandaan ninyo. Ang marunong makilala sa panahon ay isang henyo. Umaasa ako sa inyo. Huwag niyo akong bigin. Ipinapaabot ang pagbati kay Ginoong Li. Saan ba dito ang pagsusuri ng mga tungkulin? Ito ay talagang isang malinaw na pagbebenta ng mga posisyon. Itong batang ito, mayroong magandang anyo. Ginoo, ito po ay si Liwan, hindi siya marunong. Nakasagasa siya sa inyo. Pakiusap, patawarin ninyo siya. Ang aming Ginoong Li ay may gusto sa inyong anak na babae. Ito ay isang biyaya para sa inyo. Kapag humarang ka ulit, papatayin ang buong pamilya mo. Halika dito. Hindi ako aalis, tatay. Tulungan mo ako. Ginoo. Bata pa si Waner. Nakikiusap po ako, patawarin niyo siya. Nagbigay ako sa inyo ng paggalang. Ginoong may-ari. Huwag kang magmalaki. Ang anak na babae mo ay kasama ni Ginoong Li. Sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, mayroon siyang walang katapusang yaman, kayamanan at karangyaan. Sa ilalim ng liwanag ng araw, naglakas loob kang agawin ang isang babae. Makikita kung gaano kadilim ang mundo ng mga opisyal dito sa kabisera. Kung gaano ito kabulok. Kayong mga tiwaling opisyal. Kahit mamatay ako, hindi ako sasama sa inyo. Walang alam sa takot ang hayop na ito. Anak ko.
Naglalakas loob kang kalabanin ako, si Li Jing. Ito na ang susunod na laban. Hindi pa ba nila tinatanggal ang bangkay? Nadumi na ang mata ng Ginoo. Matalino ang Ginoo. Ang batang ito na walang kaalaman. Dapat sanang turuan ng leksyon. Patawarin mo ang iyong galit, Ginoo. Huwag mag-alala sa mga ganitong maliit na bagay. Nasaktan ang katawan. Ang kalupitan ni Li Jing. Lampas sa inaasahan. Kalmado. Kailangan kong maging kalmado. Li Jing, ang utang na dugo mo ngayon. Pabayaran ko sa iyo ng 100 beses. Dumating na ang pagkakataon. Mayroon na tayong badge na ito. Maaari na tayong pumasok at lumabas sa tahanan ni Li Jing. Ay! Hindi ba't si Zhao ang namamahala? Bakit? Hindi ka ba uminom ngayon? May darating na gobernador ngayon para sa kanyang ulat. Hindi ko alam, Ginoo. Kung may plano po kayo. Kaya hindi ako pumunta. Talagang maingat mag-isip si Ginoong Zhao. Sama-sama na lang tayo. Tamang-tama. Dito rin ako pumunta para sa bagay na ito. Mangyari po. Maghanap ng mga estudyanteng may malinis na background. Maghanap ng mga matatalino. Ay ayos ang mga posisyon sa tamang oras. Para magamit ko. Aayusin ito ng aking mga tauhan bukas. Narito ka na. Ginoong Son. Naiayos mo na ba ang lahat ng detalye? Ginoo, ito po ang listahan ng mga handog mula sa bawat lalawigan. Pakiusap, silipin po ninyo. Ito ang talaan ng lahat ng nagbigay ng suhol. Mga pangalan at halaga ng pera. Kailangang makuha natin ito. Talagang marunong si Chen Wenbin. Nagbigay ng 10,000 tael. Si Wang Chengji ay talagang mas matipid. 5 lamang libong tael. Sa pagkakataong ito ng ulat, bigyan siya ng magaan na gawain. Isipin na lang nakaawa-awa siya. Kuninin mo ang mga pagsusulit ng civil service exam ngayong taon. Titingnan ko ulit. Sino itong Su Wengsuan? Hindi ko pa narinig ang pangalan niya. Tiyak na anak siya ng mahirap. Isang batang mahirap na gustong maging jinshi. Baliw na pangarap. Pumunta ka sa ministro ng mga buwis. Dalhin ang pagsusulit ni Ginoong Zhang. Bigyan siya ng 2 antas. Ang pagsusulit na ito ay may magandang panitikan. Ngunit ang sulat ni Ginoong Zhang ay magaspang. At ang nilalaman ay walang laman. Ang civil service exam ay para talaga sa mga karaniwang tao. Ang tanging daan ng mga ordinaryong tao upang baguhin ang kanilang kapalaran. Pero pinigilan kami ng mga ganid na opisyal sa labas ng pintuan. Inaabuso nila ang kanilang kapangyarihan. Nagkukonsabahan sila para lang mapanatili ang sarili nilang interes. Hindi ito matitiis ng langit. Tandaan mo, ang mga hindi nagbigay ng pilak ay hindi anak ng mga mataas na opisyal. Bawal na bawal ang makapasok sa listahan. Ginoo, naiintindihan po ng inyong lingkod. Sige na. Magsiuwi na kayo. Ginoo, sa panahong ito, araw-araw ay may ipinapadala kayong tao para suriin ang atik. Napakamaingat naman ito. Maraming tao sa atik na nakatingin. Paano magkakaroon ng problema? Ay! Atik! 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 Pumunta si Li Jing sa atik ngayon. Hindi dinala ang tagapamahala at si Zhao. Kailangan kong maghanap ng paraan para makuha ang tiwala ni Li Jing. Jitse, nangangahulugan ito na hindi siya nagtitiwala sa 2 taong ito. Kailangan munang mahanap ang lokasyon ng atik. Nag-aral ako ng mabuti sa loob ng 15 taon. Para lang makamit ang tagumpay. Ngunit 3 taon na akong sumasali sa Imperial Examination. Ngunit taon-taon akong nabibigo. Hindi ako papayag. Humihiling ako ng muling pagdinig. Ikaw si Su Wengsuan, tama. Isang hampas lupa mula sa probinsya. Naglalakas loob ka pang mag-ingay sa bahay ni Liser. Mukhang sawang-sawa ka na sa buhay. Umalis ka na. Huwag mong ipaalam kay Liser ang tungkol dito. Kung hindi, tayo ang masisisi na hindi natin nagawa ng maayos ang trabaho. Sa tingin ko, ibaon na lang natin siya diretsyo. Para tuluyang matapos ang problema. Hindi. Pati mga utusan ng pamilya Li ay ganito kayabang. Itong bahay Li, talagang bulok na bulok na. Maging si Su Wengsuan. Li Jing, bumubuo ka ng mga pagbabago sa pagsusulit. Binabago ang kapalaran ng iba. Kung gayon, gagamitin ko ang iyong sariling paraan upang ibalik ito sa iyo.
Kung hindi mo pinapansin ang mga anak ng mahihirap, maging si Suwensuan ako. Sa kanyang talento, nakuha ang iyong tiwala. At pagkatapos ay, ililigpit ka sa impyerno. Ginoo, ang taong ito ay hindi nasangkot sa anumang labanan. Malinis ang kanyang background. Ako po si Jiang Wenyuan. Matagal ko nang narinig ang katanyagan ni Ginoong Li. Nandito ako upang makipagsapalaran. Handa akong maglingkod sa inyo. Ano ang balak mong gawin para makapaglingkod sa akin? Ito ay handog bilang paggalang sa inyo. Umaasa ako na. Bigyan ninyo ako ng pagkakataon. Ito ay isang perlas ng liwanag. Ngayon, mataas ang halaga pero walang nagbebenta. Ang ipinapakita mong sinseridad ay talagang maganda. Ikaw si Jiang Wenyan, tama ba? Simula ngayon, mananatili ka rito sa mansyon para asikasuhin ang mga dokumento para sa akin. Basta't mabilis ang iyong pag-iisip. Ako, tinitiyak kong makakakuha ka ng mas mataas na posisyon sa lalong madaling panahon. Salamat sa iyong pagpapahalaga, Ginoo. Gagawin ko ang aking makakaya. Narito ang isang artikulo na isinulat ko. Mangyaring, Ginoo, bigyan ako ng iyong mga mungkahi. Tama. Maganda talaga ang pagkakasulat mo ng artikulo. May kakaibang pananaw ka. Isa kang mahusay na kandidato para maging opisyal. Tapos na ang pagsusulit sa taong ito. Sa susunod na taon ng pagsusulit, ipinapangako kong mapapasama ka sa unang 3. Tungkol sa pagbabago ng resulta ng pagsusulit. Ganoon kalantad si Li Jing. Nagmamayabang pa. Ipinagmamalaki pa. Ang ganitong tao, hindi kawalan kung mamatay. Itong artikulo mo. Sakto, pwedeng ipahiram sa anak ni Ginoong Zhang. Tara, sumama ka sa akin sa isang lugar. Opo. Siguradong sa atik ito. Ang atik pala ay ganito kalihim. Mukhang ang ebidensya ng kasalanan ni Li Jing ay nakatago dito sa loob. Si Suwensuan ay may kakayahang hindi nakakalimot sa nakita. Kailangang tandaan ng mabuti ang ayos sa loob. Unang palapag, dito iniimbak ang mga papeles ng pagsusulit sa imperial at mga ebidensya ng krimen. Ang ikalawang palapag ay ang silid ng mga yaman. Sakto ang pagdating ng iyong artikulo. Ngayong gabi, attend ako sa handaan ni Zhang, ang tagapayo. Kung maibibenta ko ang pabor na ito sa kanya. Sa hinaharap, nadagdagan na naman ang aking lihim na baraha. Matalino ang isip ng mga nakatatanda. Malalim ang kanilang mga plano. Maraming salamat na kinabang ako ng husto. Matalino ka talagang tao. Tandaan mo, basta't ikaw ay matatag. Ang kapangyarihan sa lungsod na ito. At pera. Pamangkain ni Zhang Chengxiang. 10,000 lay ang nasalapi. Pangalawang antas ng ikalawang klase. Anak ng ministro ng rights. 1,000 tael na silver note mula kay Wudaozi. Unang klase sa ikatlong ranggo. Pagbabago ng resulta ng pagsusulit sa serbisyo sibil. Pagbili at pagbebenta ng posisyon sa gobyerno. Pagtanggap ng suhol. Pananakop at pagpatay. Li Jing. Nagawa mo ang napakaraming masamang bagay. Bawat isa sa mga ito. Isa-isa. Li Jing. Talagang hindi ka karapat-dapat bilang tao. Mas mataas ang posisyon. Mas malaki ang kapangyarihan. Habang mas marami ang kanilang nakaw na yaman. Mas lalong humihirap ang buhay ng mga tao. Li Jing. Bukas ang iyong araw ng kamatayan. Li Jing. Ang iyong mga kasalanan. Panahon na upang ilantad ang mga ito. Ang pagsusulit sa estado ay pundasyon ng bansa. Nangahas ka talagang apihin. Gagawin kong mabangkarot ka. Si Li Jing, ang Undersecretary ng Ministry of Personnel, ay nag-ayos ng pagsusulit ng walang pahintulot at tumanggap ng suhol. Nang hutot ng mga kababaihan at nagdulot ng kamatayan. Si Suwensuan, ang pinakamagaling sa lungsod. Napalitan talaga ako. Sumpain si Li Jingzhen. Sumali rin sa pagsusulit ang anak ko ngayong taon. Nabigo siya sa pagkakataong ito. Napalitan siya ng mga anak ng mga makapangyarihan. Taon-taon silang tumatanggap ng suhol na daan-daang libong liang. At pinatay pa ang napakaraming inosenteng mamamayan. Dapat parusahan ng mabuti ang mga ganitong tiwaling opisyal. Ito ang kabisera. Sa ilalim ng mga paa ng emperador, hinding-hindi ito magiging magulo. Tama, may patas na pagsusulit pa rin. Li Jing, kahit gaano ka pa kagaling, sa harap ng opinyon ng publiko,
Walang sinuman ang may lakas ng loob na protektahan ka. Binabati kita, Ginoo. Matagumpay na nakumpleto ang panlilinlang. Panghuling anyo ng maskara. 3 kapat na ng progreso ang natapos. Wow! Panghuling anyo. Tiyak na napakalakas nito. Alaynan, sa maskarang ito. Sigurado akong mababago ko ang mundong ito. Ginoo, may masamang nangyari. Ang mga gamit sa Treasure Pavilion. Lahat ay nawala. Sino? Sino ang gumawa nito? Ang aking pilak, ang aking mga alahas. Ang aking mga alahas. Ginoo, may masamang nangyari. Ginoo, may masamang nangyari. Hindi ba't pera lang ang nawala? Kukuhanin na lang ulit sa mga tanga na iyon. Huwag kang sumigaw dyan. Hindi tungkol sa pera ito. Sa kalsada ng kabisera. Ngayon ay puro ebidensya ng pagmanipula mo sa pagsusulit. At pagtanggap mo ng suhol. Ang mga tao at mga estudyante ay kakapasok lang sa opisina. Ngayon ay papunta na sila sa pamahalaan upang magprotesta. Hindi naman sila mga mababang tao. Bakit tayo matatakot? Dapat parusahan si Lijing ng mabuti. At magkaroon ng makatarungang pagsusulit. Dapat parusahan si Lijing ng mabuti. At magkaroon ng makatarungang pagsusulit. Lijing, sa pagkakataong ito, wala ka nang mapag-urungan. Ang mga walang modo na ito, pigilan mo sila para sa akin. Pupunta ako sa Ministro ng Pananalapi. Tiyak na poprotektahan niya ako. Ministro ng Pananalapi. Ang taong ito, dapat siya na ang superior ni Lijing. Lumayo ka. Naging katulong na. Ito. Mahal na Ginoo, tulungan mo ako. Tulungan mo ako, Ginoong Sun. Walang silbi. Sino ang nagpadala sa iyo dito na mukhang multo? Bakit ka pumunta sa bahay ko? Ginoo, ang mga tao sa kabisera. At mga estudyante ay nagdala ng ebidensya laban sa akin. Tungkol sa katiwalian. Tungkol sa pagsusulit. Lahat ay nabunyag na. Kung hindi mo ako tutulungan. Siguradong mamamatay ako. Sa mga nakaraang taon, lahat ng respeto at alok ko sa iyo. Hindi ko naman binawasan ni isang kusing, mahal na Ginoo. Ang padrino ni Lijing. Talaga palang ang ministro ng pananalapi. Yung pera mo. Sapat na ba para sa akin? Yung pera mo. Sapat na ba para sa akin? Kung hindi dahil sa akin. Makakakuha ka ba ng posisyon bilang pangalawang kalihim? Natatakot ka na parang aso. Hanggang ngayon pa rin, binabaliwala mo pa rin ang gulo mo. Wala kang silbi. Anong silbi ko sa'yo? Son Yukian. Isang walang utang na loob. Huwag mong kalimutan. Nagsmuggle ka ng mga ipinagbabawal na gamit. Inilaan mo ang buwis sa maling paraan. Alam ko ang lahat ng iyan. Kung hindi mo ako ililigtas, isusumbong kita agad sa palasyo. Gusto mo akong takutin. Isa ka lang sa mga aso kong alaga. Ngayon, tanggal na ang mga ngipin mo. Wala nang silbi. Ano ang silbi ng pag-iwan? Bantay. Nagpakamatay si Ginoong Lee dahil sa takot sa parusa. Ipadala ang bangkay sa pamahalaan. Ginoo. Kontrolin ang buwis ng bansa. Nagnanakaw ng yaman. Tinuturing ang buhay ng tao na parang damo. Itong si San Yukian. Mas masama pa kaysa kay Lijing. Kailangan ng alisin ang ganitong ud. Son Yukian, ikaw maliit na tao. Kahit na maging multo ako, hindi kita patatawarin. Sino ka? Si Zhang Qiwen, opisyal ng kagawaran ng pananalapi. May napagkasunduan na po kami ng kagalang-galang na ministro. Ah, si Ginoong Zhang pala. Madilim ang paligid. Kaya hindi agad nakilala. Patawad po, Ginoo. Parusahan mo ang sarili mo ng 50. Nakita ng aking nasasakupan ang Ginoong ministro. Ito ang plano ng depensa. 200,000 tael ng ginto. Tanggap na. Bukas magpapadala ka ng tao. Ipapadala sa kaaway. Hindi lang sapat ang pangurakot at paglabag sa batas. Si San Yukian ay nakipagsabuatan pa sa kaaway. Ngayong taon. Mga bakal at seda. Tanggalin ang gastos. Kumita lang ng wala pang 10,000 tael. Napakakaunti nito. Ginoo. Ano po ang inyong iniisip? Bakal at seda. Ipagpatuloy ang smuggling. Ngayong taon ang pamahalaan. May bagong batch ng bagong minted na copper coins. Subukan mong kumuha ng ilan. Ang kaaway ay bumibili ngayon ng mataas ang presyo. Naiintindihan ko. Opo. Sa susunod, gagawin ko ng tama.
Gawin mong malinis ang trabaho. Huwag kang gaya ni Li Jing. Katulad ng tanga na iyon. Mag-iwan ng ebidensya. Susundin ko ito sa susunod. Sun Yuqian. Hindi kita papayagang magtagumpay. Sa taong ito, ang buwis ng buong bansa ay ayon sa lumang alituntunin, 3%. Papasok sa pambansang kaban, 70%. Ililipat sa pangalan ng negosyo ko. Ginoo. Narinig ko. Ngayong taon ay nagkaroon ng baha sa Jiangnan. Maraming mamamayan ang nawala ng tirahan. Ang mga magsasakang iyon. Karapat-dapat. Ang buhay nila ay may kinalaman sa pera ko. Mahalaga ba ito? Gawin mo ang sinabi ko. Kung hindi, si Li Jing ay magiging kapalaran mo. Aasikasuhin na ito ng aking nasasakupan. Sun Yuqian. Mas masyado kang madaling mamatay. Masyado kang napaboran. Bukas pupunta ako sa palasyo upang makipagkita sa isang mahalagang tao. Mananatili ako ng ilang araw. Kung walang mahalagang bagay, huwag kang magpadala ng mensahe sa palasyo. Narinig mo ba? Bukas ang pinakamagandang pagkakataon. Sun Yuqian. Hindi magiging katapusan ko si Li Jing. Pero magiging iyo. Kasama kita ng maraming taon. May mga benepisyo. Kailan ba ako nagkulang sa iyo ng pera? Opo. Naiintindihan ko po. Inutusan po ni Ginoong Shangshu. Kailangang ipasa ito sa korte bukas. Dapat masuri ito ng maayos ngayon. Mauna ka nang umalis. Opo, Ginoong Zhang, mauna na po ako. May mga gwardyang naka-assign sa pintuan. Ang ledger na iyon ay siguradong nandoon. Isa ay ang detalyadong talaan ng paglilipat ng buwis. Isa naman ay talaan ng mga ipinagbabawal na kontrabando, petsa at dami. Kasosyo sa transaksyon at halaga ng kita. Bawat sentimo ng pera ay may bahid ng dugo ng mga tao. At ng mga sundalo sa hangganan. Si Sun Yuqian ay iniisip na hindi siya kailanman mahuli, kaya niya nagawang itala ng ganito kadetalyado. Hindi naman kalakihan ang ledger na ito. Wala ring lihim na silid. Mukhang ang pera ni Sun Yuqian. Walang nakatago dito. Kailangan nating mag-isip ng paraan upang mahuli ang lokasyon ng kayamanan. Nangahas kang magbanta sa akin. Ako si Sun Yuqian at pinapagawa ko sa inyo na magpatira pa. Narito na. Katatapos lang ng mga account. Inisa-isa ko na. Ginoo, hindi ba't mananatili kayo sa palasyo ng ilang sandali? Bakit? Si Wei Changsheng dahil siya ay bayaw ng hari. Gusto niyang makakuha ng mas malaking bahagi ng pera. Ako naman dito sa labas, naghihirap at nagtatrabaho ng mabigat. Nabubuhay siya ng marangya sa kanilang bahay. Gusto pa niyang makuha ang 7 bahagi ng kita. Nagpapanta siya lang. Ang tinutukoy ni Sun Yuqian na mahal na tao ay kapatid pala ng kasalukuyang emperatris. Akala ko ay puro proteksyon ng mga opisyal. Pakikipagsabwatan ng mga opisyal at negosyante. Hanggang sa mga ministro ng korte. Sobrang nakakalungkot na. Hindi ko akalain. Naging gulo na hanggang sa loob ng royal na pamilya. Isang simpleng kamag-anak ng hari. Nangangahas pang makipag-usap sa mga nakatataas. Kung hindi dahil sa iyo, na nagbibigay sa kanila ng pera taon-taon, hindi sila makakaranas ng ganito. Parang buhay ng mga Diyos. Hindi lang sila nagpapasalamat sa mga nakakataas. Lalo pa silang lumalala. Talagang walang utang na loob. Tama ang sinabi mo. Leslie. Kung wala ako, matagal nang ubos ang yaman ng bansa. Ngayon, ituring mo akong aso na pwedeng utusan. Sobrang pang-aapi na. Sumama ka sa akin sa isang lugar. Ang perang ito ay para sa iyo na. Isang opisyal ng kawanihan. Kaya niyang makuha ang isang kahon ng ginto. Makikita mo kung anong mga kalokohan ang ginawa ni Sun Yuqian. Gaano kalaki ang kita? Bakit? Kulangan. Oh. Masaya ang aking nasasakupan. Ginoo, may utang na loob ang aking nasasakupan sa inyo. Wala na akong maibabalik. Paano ko magagampanan ang pagnanasa sa kayamanan ng Ginoo? Ang kahong ito ng ginto ay hindi ko kayang tanggapin. Mabuti na lang at may pag-unawa ka. Hindi katulad ng iba na hindi maayos ang asal. Sila'y laging nag-iisip tungkol sa aking kayamanan.
Pareho lang silang mga hayop. Enye. Biyena ng bansa. Ano ba ang halaga ng biyena ng bansa? Ang pera ko dito ay kayang bilhin ang kalahating korte. Mahal na ministro. Sila ang sentro sa korte. Yung mga ministro, hindi ba't dahil sa mga matatanda? Kaya tayo nakatayo ng matatag. Ang korte. Sino ang mga has na galawin kayo? Yung mga opisyal sa itaas. Alam nila na ako'y nagmamalabi sa aking kapangyarihan. Nagbebenta ng impormasyon. Nagsusulong ng mga ipinagbabawal. Ano pa ang magagawa? Ay naku. Hindi pa rin ba nila ako nakakalimutan? Ang pera dito. Hihe. Ang perang ito. Isang bahagi ay ibibigay sa taas. Isang bahagi ay ipagpapatuloy ang smuggling. Hindi na magtatagal. Buong kagawaran. Buong korte ay kailangang makinig sa akin. Son Yukyan. Ang iyong kayabangan ay magiging iyong kahinaan. Zhang Zoshi. Ikaw. Ano ito? Ang daming ginto. Isang tao lang ba ito? Hindi mo maubos sa isang buhay. Mas mabuti pang tulungan ka ng iyong mga tauhan. Zhang Qiwen. Nagpanggap ka lang kanina. Ikaw. Anong gusto mong gawin? Gusto mo ba akong patayin? Wala kang kalakasan kahit sa manok. Wala kang kalakasan kahit sa manok, tama ba? Patayin mo ako. Hindi ka patatawarin ng mga nakakataas sa'yo. Huwag kang mag-alala. Hindi kita papatayin. Gagawin kong mas masakit ang buhay mo kaysa sa kamatayan. Napatay ang isang Sonyukyan, at mayroon pang 10,000 Sonyukyan. Aalisin ko ang maruming rehimen na ito, mula sa ugat. Maging kalmado ang mga tao. Ang aming kagawaran ng hustisya ay tiyak na magsasagawa ng masusing investigasyon. Kung ito ay totoo, tiyak na kami ay magpataw ng mabigat na parusa. Narito ang utos ng emperador. Sa ngalan ng langit, ang utos ng emperador ay nagsasabing, si Sanyukian, ang kalihim ng kagawaran ng mga buwis, ay nag-abuso ng kapangyarihan, pag nakaon ng 7% ng buwis ng buong bansa. Para sa sarili niyang kapakinabangan, nagsusugal sa iligal na pagpasok ng asin, bakal, sutla, nagbebenta ng impormasyong pangmilitar sa mga kalaban. Tiyak ang ebidensya. Malubhang ang kasalanan ni Sonyukian. Kinansela ang kanyang posisyon bilang ministro ng panloob. Inaresto ang kanyang mga ari-arian. Ilagay sa bilangguan. Pumili ng araw para sa pagbitay sa harap ng lahat. Tanggapin ang utos. Mabuhay ang emperador. Si Son Xiangshu ay talagang ganitong tao. Umalis na. Si Son Yukyan, ang bilis namang nahatulan ng kamatayan. Tiyak na hindi ito dahil sa pagkakalantad ng krimen, kundi dahil may nagpoprotekta sa mga tao sa itaas. Ang katiwalian sa gobyerno ay wala ng pag-asa. Ang Prinsipe Wei Chengsheng. Susunod na ikaw na. Binabati kita, matagumpay na nakumpleto ng amo ang panlilinlang. Huling anyo ng maskara. Natapos na ang progreso ng 3 katlo. 3 katlo. Kailangan itong matapos muli, para ma-unlock ang huling anyo. Si Wei Changsheng ay ang biyana ng bansa. Kailangan munang mag-isip ng paraan para maalis siya. Utos. Mahal na tiyo, ikaw ang nag-udyok sa akin na tumaya. Sinabi mo pang kung matalo ako, ikaw ang may kasalanan. Ngayon, wala na akong natirang ari-arian. Pakiusap, wag mong ipagbili ang aking asawa. Sa bahay aliwan. Pakiusap, maawa ka. Magpapakumbaba ako sa iyo. Tanga. Ikaw mismo ang sakim. Sino ang dapat sisihin? Pumasok ka sa sugalan ko. Ang mawala ng lahat ay normal lang. Ang ipagbili ang asawa para sa utang ay tradisyon. Mahal kong asawa. Iligtas mo ako. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa pumasok sa bahay aliwan. Mahal kong asawa. Si Wei Changsheng, gamit ang kapangyarihan ng reyna. Sa liwanag ng araw, naglalakas loob gumawa ng masama. Ang batas, para lang ba ito, sa mga mahihirap na tao? Mas mabuting mamatay, kaysa pumasok ka sa Yanshan Tower. Hindi mo ito maiiwasan. Husan! Ilahin mo siya papasok. Tamang sanayin siya. Bukas ay simulan na ang pagtanggap ng mga bisita. Siya ay pamangkin ng emperador. Wei Changsheng, hayop ka. Kahit na maging multo, hindi kita patatawarin. Walang muwang na nilalang. Itim na leopardo. Ihampas mo siya sa likod bahay at ilibing. Para malaman niya ang kapalaran ng pag-aaway sa akin. Ay, itim na leopardo. Ang mga bantay na ito ay nakasuot. Hindi katulad ng mga sundalo ng korte. Ngunit mahusay ang pagsasanay.
Bawat isa ay may tataksalid. Hindi ba sila mga mamamatay tao? Bukas ay kaarawan ng kapatid na babae. Bumalik sa palasyo. Napakalakas ng kapangyarihan. Pinilit ang mabubuting tao na maging puta. Walang pakialam sa buhay ng tao. Palihim na nagpalaki ng mga mamamatay tao. Ang mga kasalanan ito, sapat na para mamatay si Wei Changsheng ng daan-daang beses. Ang ganitong klaseng basura, kailangang pagbayarin siya ng pinakamalupit na kaparusahan. Naging Wei Changsheng. Mahal na tiyo, bakit ka bumalik? Hindi ka ba pumasok sa palasyo para sa salu-salo? Ito ay ayon sa plano ng mahal na tiyuhin. Ito rin ay bagay na maaari mong pakialaman. Ikaw ang nagpatayo ng sugalan na ito. Siyempre, pwede kang pumunta kahit kailan mo gusto. Ilagay ang lahat ng silver notes at ginto ng sugalan. At dalhin sa kwarto ng langit at lupa sa Yuelain. Walang dapat maiwan kahit kaunti. Gojue, ito. Alainan. Agad na aksyonan ng bata. Wei Changsheng. Hindi ka ba mahilig sa pera? Kukunin ko ang lahat ng pera mo. At pababagsakin ka mula sa mataas na posisyon. Dumating ka, ginoong pambansang kapatid. Kakatapos lang sanayin si Li. Gusto niyo po bang paglingkuran kayo? Tigilan mo ang satsat. Dumating ang kuya ng reyna ngayon. Opo. Ano po ang utos ninyo, kuya ng reyna? Lahat ng pera at alahas ng Yan Shanlu. Ihanda niyo at ilagay sa isang pakete para sa akin. Ihatid sa Yuelain, kwarto ng langit at lupa. Bukod dito, pakawalan ang mga ayaw na manatili dito. Ibalik ang kanilang mga kontrata. Ito ay mula sa prinsipe ng bansa. Palayain sila. Paano na ang negosyo natin? Naglalakas loob ka pang salungatin ako. Anong gusto mong sabihin ko? Gawin mo lang ang sinabi ko. Opo, susundin po namin agad. Ang tiyo ng emperador ay dumating ng 10 oras ng gabi. Ano po ang inyong utos? Ang suplay ng pagkain sa kampo ng pagsasanay. Mga armas at ginto. Ihanda ang lahat sa sasakyan. Ihatid sa Yuelain, langit at lupa. Bukod dito. Aking aayusin ito. Wei Changsheng. Ang iyong mga tauhan, kayamanan at mga tapat na tagasunod. Lahat ay magiging katulad mo. Mga matalim na sandata na walang libing. Basta't hindi makalabas si Wei Changsheng sa palasyo, hindi na siya makakabangon kailanman. Maging tagapangalaga ng reyna. Reyna. Reyna, may masamang nangyari. May malaking problema. Inay, palagi kang mahinahon. Bakit ka nagmamadali? Kakatapos ko lang mag-alaga. Kay Ginoong Gujiao na natutulog na. At sa kanyang manggas. Nakatagpo ako ng ito. Nakasulat dito ang pagtataksil sa bansa. At balak na rebelyon. Hindi ito possible. Si Sheng ay laging mahiyain. Medyo mayabang lang siya. Paano siya magtatangkang magrebelde? Ang pagsunog, pagpatay at pagnanakaw ay medyo mayabang lang. Ginang, narinig ko po na si kuya ng bansa ay malawakang nagre-recruit ng mga sundalo at kabayo. Nagtago ng mga armas. May training camp pa ng mga mandirigma sa labas ng lungsod. Mukhang gusto niyang agawin ang trono ng emperador. Hindi pwede. Ganito, mapapahamak ako. Hindi pwedeng pabayaan siyang gumawa ng kalokohan. Utusan mo, itali siya. Ikinulong sa silid sa gilid, hanggang hindi ko inuutusan. Walang sinuman ang pwedeng makakita sa kanya. Opo, mahal na ginang. Mga kapatid, ang amang bansa ay ikinulong ng bulag na hari. Dapat tayong sumugod at iligtas ang amang bansa. Itaas siya sa trono. Iligtas si Ginoong Biyenan ng hari. Patalsikin ang mangmang na hari. Matapang na rebelde. Nagmamalakas loob na makipaglaban sa palasyo. Ang tiyo ng bansa ang tunay na anak ng langit. Mga kapatid, sumugod. Hina, hindi maganda ang kalagayan ng iyong katawan. Sa pansamantala, ipapasa ko muna ang mga bansa sa aking pangangalaga. Kamag-anak na prinsipe. Sabihin mo, ano ang nangyari? Napakalaking usapin ang pag-aalsa.
at pinayagan ng hari na isang eunuch ang humawak nito. Ginoo Sun, hinihiling ko sa iyong kataas-taasang kapangyarihan. Napahalagahan ang aking mukha. Napatawarin si Sheng Er sa pagkakataong ito. Tiyak na siya ay naipit ng ibang tao. Wala akong balak na magrebelde. Ako ay nag-alaga lamang ng ilang mga patay na mandirigma. Paano ito maituturing na rebelyon? Ikaw, anak na Suwail, magsasagawa ng pagpatay sa mga tapat na tagapaglingkod. Gusto mong ikasama ng loob. Ako at ang buong pamilya Wei. Ipaparatang. Sa mga tapat na tagapaglingkod, nangangatwiran sa labas ng palasyo na nais nilang itaguyod. Ang prinsipe ng bansa. At ikaw pa rin ang may lakas ng loob na magduda. Lolo Son. Ito ang liham ni Wei Changsheng, na naglalaman ng plano ng paghihimagsik. Ako po'y nagkamali sa isang iglap. Nagmamakawa po akong parusahan ng mahal na hari. Dahil sa Reyna. Nakusang dinala si Wei Changsheng dito. Pinapatawad ang parusang paglipol sa buong angkan. Ngunit hindi makakaiwas sa mga kasalanan. Simula bukas, pupunta ang Reyna sa templo sa labas ng palasyo, upang manalangin para sa inyong kapakanan. Nagpapasalamat ang inyong lingkod sa habag ng inyong hindi pagpatay. Wei Changsheng. May matibay na ebidensya ng iyong rebelyon, bilang isang prinsipe ng bansa. Hindi nag-iisip na maglingkod sa korte. Sa halip ay nakipagsabuatan sa kaaway. Nag-recruit ng mga sundalo, may balak na mag-alsang bayan. Talagang isang napakalaking kasalanan. Tawagin ang mga tao. Dalhin siya sa piitan ng kamatayan. Bukas ay paparusahan siya sa pamamagitan ng pagputol ng katawan. Haring, ako'y inakusahan ng hindi totoo. Talagang ako'y naipit sa isang patibong. 8-8. Pakiusap, tulungan mo akong humingi ng tawad, ate. Ate, talagang ako'y inakusahan ng hindi totoo. Ate, pakiusap, tulungan mo akong humingi ng tawad, ate. Binabati kita, Ginoo. Matagumpay na nakumpleto ang panlilinlang. Ang maskara ay na-upgrade sa pinakamatinding anyo. Na-unlock ang pangunahing mga tampok. Pagkatapos magbago sa sinuman, maaari ng permanenteng magkaroon ng lahat ng kakayahan ng iba. Ang maskara ay na-upgrade na sa pinakamatinding anyo. Ibig sabihin, kailangan lang magbago kahit isang beses. Maging sino? Maaari kong magtagal ng walang hanggan. Makuha ang kakayahan ng sinuman. Si Sonia Ozu ay nagpatalsik ng kapangyarihan ng emperador. Siya ang nagtatag ng kapangyarihan. Isang punong ebidensya. Maaari ring mangarap ng kapangyarihan ng emperador. Talagang isang malaking biro. Punong Son. Ito ay 10,000 leang. Parin mo ako sa pagkakataong ito, Ginoong Son. Hindi na ako muling magkakamali. Tao. Ihulog mo ang maliit na eunuko na ito sa balo ng ibang bakuran. Sa mga mata ng mga taong ito, mas madali pang pumatay ng tao kaysa sa pagdurog ng langgam. Ginoong Son, talaga bang pinahintulutan ka ng His Majesty? Napamahalaan ang estado. Napakasama mo sa mga tao sa palasyo. Pagpatay ng mga inosente. Alam ba ng mahal na hari? Ligarin. Bilang isang babae, paano ka naglakas loob na mag-usap tungkol sa politika ng palasyo? Gusto mo bang maghimagsik? Kung sino ang naghimagsik, siya ang nakakaalam. Nagpapahayag lang ako. Si Sonia Ozu ang may kontrol sa kapangyarihan ng palasyo. Tumanggap ng malaking suhol. At ginagawa pang kasiyahan ang pagpatay. Kailangan siyang alisin agad. Ang buong malamig na silid na ito ay punong-puno ng ginto at pilak. Ilang tao ba talaga ang pinabayaan ni Sonia Ozu? Magkano ang nakuha sa katiwalian? Hahaha. Napapaikot ko ang emperador. Itong mga ministro, isa't isa ay mas bobo. Nagmamadali silang magbigay sa akin ng pera. Sino ang magtatangkang hindi makinig sa akin? Lahat sila ay dapat mamatay. Hindi aabot ng 1 taon. Ang lahat ng pera sa pambansang yaman ay magiging akin kay Sonia Ozu. Pagdating ng bukas, pagkatapos magdasal, para sa emperador na iyon sa templo, magsisimula na ang susunod na plano. Ang trono ng dragon. Gusto kong makaupo ng maaga. Si Sonia Ozu ay hindi lamang nagnanais ng trono. Gusto rin niyang gawing sariling yaman ang kaba ng bayan. Talagang isang ilusyon. Inatasan ng emperador si Sonia Ozu na mamahala sa gobyerno, habang siya ay nasa kanyang silid. Haha. Naging personal na gwardiya ng emperador.
Naitago mo na ba ang magandang babae? Magsisimula na akong manghuli. Kailangan akong mahuli. Kailangan mong paglingkuran ako ng maayos sa loob ng 1 linggo. Paglingkuran mo ako ng maayos. Naitago mo na ba? Dati, nais ko pang ibigay ang ebidensya laban kay Sonia Ozu. Sa emperador. Hayaan mo siyang itama ang mga mali. Ngayon, sa tingin ko, hindi na kailangan iyon. Sino ka? Sino ang nagpasok sa'yo dito? Hindi mo ba nakikitang abala ako? Kung may kailangan ka, hanapin mo si Sonia Ozu. Ang lahat na nakita at narinig ninyo ngayon. Bawal kayong magbunyag kahit isang salita. Kung hindi, alam niyo na ang magiging kapalit. Susunod po ako. Wala po akong nakita kahit ano. Anong balak mo? Ako ang emperador. Naglalakas loob kang suwayin ako. Paparusahan ko ang buong angkan mo. Hari, karapat-dapat ka bang tawaging hari? Alam mo ba kung anong buhay ng mga tao sa buong mundo? Nawawala ng tahanan at hindi nakakakain. Pinagsasamantalahan ng mga tiwaling opisyal. Pinapabayaan ng mga makapangyarihan ang buhay ng tao. Bilang emperador, hindi iniisip ang pamamahala ng bansa. Nalululong sa luho at kasiyahan. Ipinagkatiwala mo ang mga gawain ng bansa. Kay Sonia Ozu, ang traidor na iyon. Hinayaan mong tumanggap siya ng suhol. Inaapi ang mga tapat at mabubuti. Sinisira ang kaayusan ng pamahalaan. Impossible. Si Ginoong Son ay tapat na tapat sa akin. Sinasabi niyang lahat ay para sa aking kabutihan. Ginagawa niya ito para sa iyong trono. Ikaw, isang hangal na hari. Dahil sa iyong kawalang kakayahan at pagpapabaya. Naging bulok ang pamahalaan. Nasa kamay ng masasama. Pahirapan ang mga tao sa buong mundo. Nagawa mo bang ipaglaban ang iyong mga ninuno? Nagawa mo bang ipaglaban ang mga tao sa mundo? Huwag mo akong patayin. Ako, mayaman ako. May sarili akong yaman. Puno ito ng ginto, pilak at mga hiyas. Ako, ibibigay ko sa iyo ang lahat. Basta't patawarin mo lang ako. Ikaw bilang emperador. Bilang hinahangaan ng buong bayan. Nakikita mong malinaw ang mga tao na naghihirap sa gitna ng panganib at pasakit. Ngunit iniisip mo lang ang sariling kapakanan. Naghahanap ng kasiyahan. Talagang nakakainis ka. Sino ka ba talaga? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay ikaw, ang hangal na hari. Dapat ka nang bumaba sa pwesto. Anong balak mo? Ibinigay ko na sa iyo ang kayamanan at ginto. Ano pa ang gusto mong ipagawa sa akin? Ano ang gusto mo? Ibinigay ko na sa iyo ang lahat ng kayamanan. Ano pa ang gusto mong ipagawa sa akin? Dahil sa iyo. Isang ganitong masamang hari. Kami ay nagugutom. Kami ay pinapahirapan. Masasamang tao ang namamayani. Lahat ay dahil sa katiwalian ng gobyerno. Nawala ng moral ang kapangyarihan ng emperador. Ganito ang mundo. Dapat na tayong magpalit ng mga alituntunin. Mabuhay ang kanyang kamahalan. Mabuhay, mabuhay, mabuhay. Tinatanggap ko ang kaharian na ito. Ipahayag ang aking utos. Agad na hulihin ang traidor na si Sonia Ozu. Kunin ang kanyang mga ari-arian. Ilagay sa bilangguan. Pumili ng araw para sa parusa. Lahat ng mga ministro na kaugnay ni Sonia Ozu ay tanggalin sa pwesto